ang nakatagong dagok ng magnesium glycinate sa mga bato. Babala mga kaibigan, alam mo ba na ang magnesium glycinate na kilala sa mga benepisyo nito sa ating katawan ay may nakatagong panganib para sa ating mga kidney at maging sa puso natin? Oo, tama ang dinig mo. Sa kabila ng mga magandang epekto nito sa ating nerbiyos, kalamnan at tulog, may isang masalimuot na kwento na dapat nating pag-usapan. Lalo na kung ikaw ay lampas 50 na, ang maling pag-inom ng supplement na ito ay maaaring magdulot ng problema sa iyong mga bato. Pero huwag mag-alala. Sa video na ito, hindi lamang natin tatalakayin ang mga panganib, kundi bibigyan din kita ng pag-asa. Ang magnesium glycinate ay maaaring maging iyong kaibigan at sa tamang paraan ng paggamit, maaari itong makapagbigay ng benepisyo ng hindi nagiging kalaban sa iyong kidney health. Kaya't samahan mo ako sa paglalakbay na ito. Pag-uusapan natin kung paano gumagana ang magnesium sa ating katawan, ang mga tamang dosis at kombinasyon, at kung paano natin mapapanatiling masaya at malusog ang ating mga kidney. Huwag kang bibitaw dahil ang mga susunod na impormasyon ay makakatulong sa iyong kalusugan sa pangmatagalang panahon. Pinakatrabaho ng kidney. O mga kaibigan, tara't pag-usapan natin ang mga kidney natin, ang mga superhero ng ating katawan. Alam mo ba na sila ang natural na sistema ng pagsasala na naglilinis ng ating dugo, nag-aalis ng mga dumi, nagbabalanse ng mga mineral at nag-aalaga ng tamang antas ng likido, parang janitor na hindi kailanman nagreklamo. At dito, papasok ang magnesium, isang mineral na napakahalaga sa prosesong ito. Pero, teka lang, may nakatagong bitag dito. Ang mga kidney natin ay may trabaho ring i-excrete ang sobrang magnesium. Kaya, kung ikaw ay umiinom ng magnesium glycinate ng labis o sa maling kombinasyon ng ibang supplements, gamot o kulang sa tubig, mag-overtime ang mga kidney mo. Para sa mga malusog na 25 taong gulang, parang walang problema yan. Pero para sa mga 50 pataas, ibang usapan na. Bago tayo magpatuloy, may tanong ako. Ikaw ba o mahal mo sa buhay ay umiinom ng magnesium glycinate? I-type ang isa kung oo at 0 kung hindi. Ilagay mo na rin kung saang lugar ka nanonood. Huwag kang bibitaw dahil napakahalaga ng usaping ito. Bakit mahalaga ang tamang antas ng magnesium paglampas 50? Kailangan mong malaman kapag umabot ka na sa 50, ang mga kidney natin ay natural na bumabagal sa kanilang mga trabaho. Kahit na mukhang okay ang laboratory results mo, ang filtration rate na tinatawag na GFR ay unti-unting bumababa taon-taon. At syempre, maraming tao sa grupong ito ang may mga kondisyon tulad ng mataas na presyon ng dugo, diabetes o umiinom ng mga gamot gaya ng diuretics at ACE inhibitors. Kaya naman, ang mga bato mo ay parang under pressure na sa isang reality show. Ngayon, isipin mo, nagdagdag ka pa ng pang-araw-araw na dosis ng magnesium glycinate. Maaring 200, 400 o kahit 600 milligram. Kung hindi naman kailangan ng katawan mo ang ganoong karaming magnesium o hindi kayang linisin ito ng mga kidney mo, magsisimulang mag-ipon ang magnesium sa iyong daluyan ng dugo. At dito na nagsisimula ang mga banayad na senyales ng babala. Maaaring mapansin mo ang pagkapagod, pagduduwal o parang may kahirapan sa iyong mga kalamnan. Ang ilan sa atin ay maaaring sabihin, parang tinatamad ako o hindi ako masyadong okay. Pero sa likod ng mga simpleng sintomas na yan, maaaring ito na ang mga unang palatandaan na ang ating mga bato ay nahihirapang makasabay sa laban. Kaya mga kaibigan, maging maingat tayo sa pag-inom ng magnesium glycinate, lalo na kung lampas 50 na tayo. Alagaan natin ang ating mga bato. Sila ang tunay na MVPs ng ating katawan
Kaya heto ang tanong, magnesium, tumutulong ba o pumipinsala? Ano ba talaga ang ginagawa nito sa ating katawan? May mga matatanda tayong kilala na tiyak na umiinom ng magnesium supplement para sa mas magandang tulog. Pero wait, may mga naitalang kaso na sa paglipas ng panahon bumaba ang pag-andar ng kanilang mga bato ng 15 hanggang 20%. Grabe, di ba? Ngunit, hindi naman ibig sabihin nito na masama ang magnesium glycinate. Hindi. Sa katunayan, isa ito sa mga pinakabihirang anyo ng magnesium na madaling maabsorb ng ating katawan. Para sa mga taong stressed out, kulang sa tulog, o yung mga madalas mag-cramp, talagang kapaki-pakinabang ito. Pero mga kaibigan, tandaan natin na sa lahat ng bagay, mahalaga ang tamang dosis, tamang oras, at tamang konteksto. Dito madalas nagkakamali ang marami sa atin. Madalas umiinom tayo ng magnesium glycinate kasama ang maling kombinasyon ng pagkain o supplements sa maling oras ng araw o masyadong marami na hindi na kayang iproseso ng ating mga bato. Alam nyo ba? Isa sa mga hindi natin naiisip ay ang pagsipsip ng magnesium ay hindi lang nakadepende sa dami na iniinom natin. Nakadepende rin ito sa kung paano ito ginagamit ng ating katawan sa aktual na panahon. Kunyari, ininom mo ito habang mataas na ang antas ng magnesium sa katawan mo o kapag ang mga bato mo ay busy sa pag-manage ng ibang electrolytes tulad ng sodium at potassium. Aba, baka makalikha ka ng sitwasyon na nagpapahirap sa iyong mga bato, parang pinapahirapan mo sila sa overtime. Kaya't huwag kalimutan mga kaibigan, ang tamang kaalaman ay susi para sa mas magandang kalusugan. Tandaan, laging kumonsulta sa iyong doktor bago mag-umpisa ng anumang supplement at iwasan ang mga maling kombinasyon. Ang kalusugan ng iyong mga bato ay mahalaga, kaya alagaan natin sila. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 3 pinakamalaking pagkakamali na madalas ginagawa ng mga tao sa pag-inom ng magnesium glycinate. At syempre, ituturo natin kung paano ito ituwid sa pamamagitan ng mga simpleng estratehiya na suportado ng agham. Pero bago tayo tumalon sa mga pagkakamaling iyon, gusto kong balikan ang napakahalagang usaping ito. Bakit nga ba napakahalaga ng magnesium lalo na para sa mga kalalakihan na higit sa 50 taon? Kasi mga kaibigan, kapag umabot ka na sa ganitong edad, parang nagkakaroon tayo ng isang magic show sa loob ng ating katawan. Maraming pagbabago ang nangyayari. Una, ang masa ng ating mga kalamnan ay unti-unting nababawasan. Ibig sabihin, parang nagiging hollow tayo sa kakayahang mag-imbak ng magnesium. Parang ang ating mga kalamnan ay nag-a-diet at hindi na kayang mag-stock up ng mga nutrients. Pangalawa, ang ating sistema ng pagtunaw ay nagiging parang slowpoke sa pagsipsip ng mga nutrients. Parang sa pagkain, kung dati ay nakakakain tayo ng maraming, ngayon parang may traffic sa ating tiyan. At syempre, hindi natin maiiwasan ang paggamit ng mga gamot para sa presyo ng dugo, kolesterol o kalusugan ng prostate. Ang mga ito ay pwedeng tahimik na makaapekto sa kung paano pinoproseso ng ating mga kidneys at atay ang mga mineral. Kaya, mahalaga na maunawaan ang mga pagbabagong ito dahil ang kaalaman ay kapangyarihan. At sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung paano natin maiiwasan ang mga pagkakamaling ito. Handa na ba kayo? Let's go! Paano sinasala ng iyong mga bato ang magnesium at ano ang maaring magkamali? Alam mo ba na ang paraan ng pag-filter ng iyong mga bato sa magnesium ay parang isang masalimuot na sayaw? Oo, tama ka, pero hindi ito basta-basta. Ang mga bagay na epektibo para sa iyo noong ikaw ay 30 o 40 taong gulang ay pwedeng hindi na ganoon kaligtas o epektibo ngayon. Pero huwag mag-alala kasi may magandang balita.
pwede ka pa ring makinabang sa magnesium glycinate basta't sundin mo ang ilang simpleng tips sa tamang oras ng pag-inom at pamumuhay. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano bumubuhos ang magnesium sa iyong katawan at ang nakakagulat na koneksyon nito sa antas ng magnesium, function ng bato at hydration. Aaminin ko ang tunay na dahilan kung bakit maraming tao ang nagkakaroon ng problema sa bato na may kaugnayan sa magnesium ay hindi dahil sa sobrang dosis kundi dahil sa dehydration. Kaya tara, talakayin natin kung paano talaga gumagana ang magnesium sa loob ng ating katawan at kung paano ito nakakaapekto sa ating mga bato. Kapag umiinom ka ng magnesium glycinate, natutunaw ito sa iyong tiyan at dumadaan sa maliit na bituka kung saan ito ay sinisipsip sa daluyan ng dugo. Parang masayang road trip yan. Mula roon, naglalakbay ang magnesium sa iyong mga kalamnan, ugat, buto at mga organo na nagiging parang superhero sa iyong katawan. Kumikilos ito bilang isang molecular na switch. Kontrolado ang daan-daang iba't ibang reaksyon. Tinutulungan nito ang iyong mga kalamnan na mag-contract at mag-relax. Parang dancer na nagpa-practice ng kanyang routine. Pinapanatili nitong steady ang ritmo ng iyong puso at kinokontrol ang presyo ng dugo habang sinusuportahan ang mga enzymes na nagmamanage ng enerhiya sa bawat selula. Pero heto na ang nakakaintriga. Patuloy na pinapantayan ng iyong katawan ang mga antas ng magnesium. Kung kulang ka, nagiging sobrang aktibo ang iyong mga ugat at kalamnan na nagiging sanhi ng cramps, pagkapagod o di magandang tulog. Pero kung sobra naman, umaasa ang iyong mga bato na salain ang labis. Kaya't kailangan natin ng tamang balanse, parang pag-aalaga sa mga halaman. Hindi masyadong maraming tubig, hindi rin masyadong kaunti. Kaya't alagaan ang iyong magnesium at ang iyong mga bato at magiging masaya ang inyong samahan. At dito na nagsisimula ang problema para sa maraming tao. Alam mo ba na ang mga bato natin ay parang mga superhero na nagsasala ng humigit kumulang 180 litro ng dugo araw-araw? Oo, tama ang narinig mo. Para itong 30 hanggang 40 beses na pagsasala ng buong dami ng dugo sa loob ng isang araw. Ang mga bato ay may napakalaking responsibilidad. Tinatanggal nila ang mga basura, pinapantayan ang mga likido, at pinapaganda ang ating mga mineral tulad ng sodium, potassium, calcium at magnesium. Ngunit kapag ang mga bato natin ay dehydrated, mabagal o nahaharap sa iba pang mga hamon tulad ng alta presyon ng dugo o mga pagbabago sa diabetes, nagiging parang naglalakad na zombie ang kanilang sistema ng pagsasala. Isipin mo na lang ang iyong mga bato bilang isang kape filter. Kapag bago at malinis ito, tuloy-tuloy ang daloy ng masarap na kape. Pero kung ito ay barado o tuyo, bumabagal ang daloy at nag-iipon ang mga residue. Parang nagiging coffee sludge na lang. Ganyan din ang nangyayari kapag umiinom ka ng magnesium glycinate na walang sapat na tubig. Alam mo ba, ang magnesium ay umaasa sa tubig para ligtas itong maipadala sa bloodstream at mailabas sa ihay. Kung walang tamang hydration, nagiging mas concentrated ang magnesium at pinipilit ang iyong mga bato na magtrabaho ng extra hard para mapanatili ang balanse. Sa paglipas ng panahon, maaaring magdulot ito ng microscopic stress, kaunting inflammation o mineral deposits na kung hindi natin papansinin ay pwedeng mag-ipon at magdulot ng problema. Isang magandang tuntunin ay uminom ng isang baso ng tubig na hindi bababa sa 8 ounces kasama ng iyong magnesium supplement at isa pang baso sa loob ng 1 oras pagkatapos nito. At ngayon linawin natin ang isang malaking mito na madalas nating naririnig, ang koneksyon ng hydration at magnesium. Alam mo ba na ang magnesium glycinate ay madalas na tinatawag na kidney safe? Oo,
Ito ay chelated, kaya mas banayad ito sa ating tiyan kumpara sa iba pang forma tulad ng magnesium oxide. Pero, teka lang, kahit na ito ang pinakamainam, maaari pa rin itong magdulot ng problema kung ang ating mga bato ay nasa ilalim ng stress. Parang sa buhay, di ba? Kapag maraming iniisip, nagiging mas mahirap ang mga bagay-bagay. At kung umiinom ka ng mataas na dosis ng vitamin D, calcium o zinc, parang nag-aagawan itong mga nutrients sa daan papunta sa ating katawan, kaya naman dapat maging maingat. Sa totoo lang, ang karamihan sa mga matatanda ay nangangailangan lamang ng 300 hanggang 400 mg ng elemental magnesium bawat araw. Madali lang yan kasi kasama na ito sa mga kinakain natin. Ngunit ang tamang pag-inom ng magnesium glycinate ay napakahalaga. Mas magandang inumin ito sa gabi mga 1 hanggang 2 oras pagkatapos ng hapunan o kaya 30 minuto bago matulog. Isipin mo na lang na parang nag-aabang ka ng iyong paboritong palabas na magsisimula. Dapat ready ka na. At kung may sakit ka sa kidney o umiinom ng mga gamot tulad ng diuretics, huwag kalimutan na kumonsulta sa iyong doktor. Safety first, di ba? Sa susunod na bahagi, sabay-sabay nating susuriin ang 3 pangunahing pagkakamali sa pag-inom ng magnesium glycinate at kung paano natin ito maiiwasan. Kaya't huwag mag-alala, nandito tayo para magtulungan. Ang 3 pinakamalaking pagkakamali sa magnesium na dapat iwasan. Alam mo ba ang 3 pinakamalaking pagkakamali sa pag-inom ng magnesium na dapat mong iwasan? Hala, huwag kang mag-alala kasi ituturo ko sa iyo ang mga ito. At sa proseso, malalaman mo rin ang isang nakaligtaang ugali na tahimik na nagdadala ng stress sa iyong mga bato kahit nahigit pa sa sobrang pag-inom ng magnesium. Kaya simulan na natin ang praktikal na usapan. Kung ikaw ay umiinom ng magnesium glycinate o nagpaplano pa lang, heto ang 3 pagkakamali na dapat mong iwasan para hindi magdulot ng abala sa iyong mga bato. Unang pagkakamali ang pag-inom ng magnesium sa walang laman na tiyan sa umaga. Maraming tao ang ginagawa ito, iniisip na parang energy booster. Pero wait lang, kapag ininom mo ang magnesium glycinate ng walang laman ng tiyan, mabilis itong nai-absorb at bigla kang bibigyan ng mataas na dosis ng magnesium. Parang pinapasabog ang iyong bloodstream at ang mga bato mo, kailangan agad mag-react. Okay lang ito sa mga kabataan, pero sa mga higit sa 50, medyo tricky na ito. Kaya ang solusyon, uminom ng magnesium glycinate pagkatapos ng magaan na pagkain. Kumbaga, di pwedeng magpakasolo, dapat may kapartner. Ikalawang pagkakamali naman ay ang pagsasama ng magnesium sa iba pang mineral o gamot ng sabay-sabay. Parang sa party, di pwedeng magkasama ang lahat, di ba? Kailangan ng tamang oras. Ang calcium at magnesium kasi parehong gumagamit ng transport channel. Kapag mataas ang calcium, nahihirapan ng mga bato mong iproseso ang magnesium. Kaya, ihiwalay ang calcium mula sa magnesium nang hindi bababa sa 4 na oras. At kung may mga gamot ka, huwag magatubiling kumonsulta sa doktor. Safety first, besh. At ang panghuli, huwag kalimutan ang hydration sa gabi. Ang mga bato mo ay bumabagal habang natutulog ka. Kaya kung iniinom mo ang magnesium glycinate na walang sapat na tubig, parang nag-aaklas sila. Tumataas ang magnesium level habang hindi sila aktibong nag-filter. Kung gusto mo talagang uminom ng magnesium bago matulog, huwag kalimutang uminom ng 1 baso ng tubig 30 hanggang 40 minuto bago ito. Kumbaga, kailangan ng hydration para sa happy kidneys. Pagsasaayos ng oras at pagitan ng mga suplementong pangkalusugan. Kung madalas kang magising sa gitna ng gabi para umihi, baka panahon na para baguhin ang timing ng pag-inom mo ng magnesium. Subukan mong inumin ito mga 2 oras pagkatapos ng hapunan. Pwede itong makatulong sa mas maayos na pagsipsip
at magbigay ng kaunting pahinga sa iyong mga bato. Ngunit huwag kalimutan na may nakatagong kaaway sa ating mga kidney na tahimik na sumisira sa balanse ng magnesium at kalusugan ng bato. Ang dehydration na dulot ng caffeine at asin. Kung ikaw ay coffee lover at walang sawang umiinom ng kape o tsaa sa buong araw o mahilig sa mga maalat na processed foods, nagiging mas madalas ang pag-ihi at nawawala ang tubig at electrolytes sa iyong katawan. Parang naglalaro ng taguan ng tubig sa iyong katawan, nawawala, naglalaho. Kapag nangyari ito, nagiging volatile ang level ng magnesium mo. At kapag nagbago-bago ang levels ng magnesium, ang mga bato mo ay para bang nagda-drive sa isang traffic jam, napapadalas ang gas at preno. Sa paglipas ng panahon, ang pag-a-adjust na ito ay parang marathon sa mga bato mo at tiyak na napapagod sila. Kaya heto ang simpleng solusyon. Sa bawat tasa ng kape o tsaa, uminom ka rin ng katumbas na tasa ng purong tubig pagkatapos. Kung kumakain ka ng maalat, dagdagan ng tubig sa mga susunod na oras. Ang mga simpleng pagbabagong ito ay nagdudulot ng malaking kaibahan sa pag-aalaga sa iyong mga kidney. Isang win-win na sitwasyon, di ba? Suportahan natin ang ating enerhiya, tulog at puso. Ngayon, gusto ko sanang ibahagi ang isang planong proteksyon para sa mga kidney na madalas kong inire-rekomenda. Isang maikling checklist ng mga pang-araw-araw na gawi na makakatulong sa pagpanatili ng balanse ng magnesium kahit bago pa ang supplementation. Kaya tara na't pag-usapan natin ang mga praktikal na gawi na batay sa agham na magpoprotekta sa iyong mga kidney habang pinapakinabangan ang benepisyo ng magnesium glycinate. Isipin mo ito bilang iyong personal na plano sa proteksyon ng kidney. Ang unang hakbang, isama ang tamang hydration sa iyong daily routine. Karamihan sa atin ay naghihintay na makaramdam ng uhaw bago uminom ng tubig. Ngunit sa puntong iyon, nagtatrabaho na ng mas mabigat ang mga kidney natin. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Uminom na ng tubig at ipaglaban ang iyong mga kidney. Paano protektahan ang iyong mga bato sa pamamagitan ng mga pang-araw-araw na gawi? Alam mo ba na ang iyong mga bato ay parang masipag na barista na nag-aalaga ng makapal na latte ng dugo? Kaya't kailangan nilang salain ang sobrang magnesium. Uminom ng tubig sa buong araw, 3 baso bago magtanghali, 3 ulit bago mag-alas 6 at 1 bago matulog. Pwede itong dagdagan ng lemon o pipino para sa refreshing na lasa. Kunin ang magnesium mula sa masusustansyang pagkain gaya ng spinach at almonds. Ang mga ito ay madaling masipsip. 1 tasa ng nilutong spinach ay halos 150 mg ng magnesium. Hatiin ang iyong magnesium glycinate sa 2 doses, 1 sa umaga at 1 bago matulog. Mas magiging masigla ka. Suportahan ang iyong mga bato gamit ang mga pagkaing nagpoprotekta sa kanila tulad ng blueberries at olive oil. Iwasan ang sobrang alat at processed foods. Ang pagbabawas ng asin ay makakatulong. Bigyan ng pahinga ang iyong mga bato mula sa magnesium supplements paminsan-minsan. Para sa recap, manatiling hydrated, bigyang prioridad ang mga pagkaing mayaman sa magnesium, hatiin ang iyong supplements at bigyan ng pahinga ang iyong mga bato. Ang mga hakbang na ito ay protektahan ang iyong mga bato at mapabuti ang kalusugan ng puso. Maging alerto sa mga babalang palatandaan tulad ng hindi pangkaraniwang pagkapagod upang maiwasan ang mas malalang problema. Mga maagang palatandaan na nahihirapan ang mga bato at kung ano ang dapat gawin. Alam mo, maaaring magmukhang nakakalito ito pero huwag mag-alala. Ang magnesium ay dapat makatulong sa mga cramps pero kapag lumampas na ang balanse nito, nagiging problema ito sa ating mga kalamnan. Kung regular kang nag-supplement ng magnesium at nagka-twitching o panghihina,
baka hindi kakulangan kundi sobra na ito. Palatandaan ng overdose ang pagduduwal o bahagyang sakit ng tiyan. Kung madalas kang umihi sa gabi o parang kulang ang ihi, senyalis na ito na nahihirapan na ang iyong mga bato. Kung may bula ang iyong ihi o nagkakaroon ka ng pamamaga sa mga bukong-bukong, kumonsulta sa doktor. Karamihan sa mga problema sa magnesium ay kayang maayos. Narito ang mga hakbang. Una, itigil ang supplement ng ilang araw para makahabol ang mga bato. Pangalawa, dagdagan ng inumin, targetin ng 6 hanggang 8 basong tubig. Pangatlo, kumain ng mga pagkaing mayaman sa magnesium kaysa sa supplements. Pang-apat, kumonsulta sa doktor para sa simpleng pagsusuri ng function ng bato. Kung malusog ang function ng bato, ligtas ka ng magpatuloy sa magnesium glycinate. Ang iyong mga bato at daluyan ng dugo ay magkatim. Ang mas magandang sirkulasyon ay nagdadala ng mas maraming oxygen at nutrients sa bawat organ. Protektahan ang iyong mga bato hindi lang para sa kalusugan, kundi para sa mas magandang kalidad ng buhay. Lalo na sa mga lalaki na higit sa 50. Mga dapat tandaan, alam mo ba na ang ating mga bato ay parang mga superhero na tahimik na nagtatrabaho sa likod ng mga eksena? Sila ang nag-aalaga sa ating mga hormone, nagsasala ng mga byproduct at nagme-maintaina ng tamang electrolyte levels. Kaya't napakahalaga na alagaan natin sila. Sa pamamagitan ng tamang nutrisyon, sapat na tubig at maingat na paggamit ng mga suplemento, nagiging mas malakas tayo laban sa mga hamon ng pagtanda. Kaya narito ang isang mahalagang mensahe mula sa akin. Ang magnesium glycinate ay talagang isang kamanghamanghang suplemento. Pero wait lang, hindi ito para sa lahat. Habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang ating katawan at kailangan nating igalang ang ating mga bato sa kanilang walang humpay na trabaho. Kumuha tayo ng magnesium ng matalino. I-timing ito ng maayos, uminom ng sapat na tubig at higit sa lahat, pakinggan ang mga banayad na mensahe ng iyong katawan. Pagkaya't mas maaga mong pakinggan ang mga senyales, mas magiging maganda ang iyong kinabukasan. Kung sa tingin mo ay nakatulong ito sa iyo, huwag kalimutang ibahagi ito sa isang mahal sa buhay, lalo na sa mga kaibigan na araw-araw ay kumukuha ng magnesium nang hindi alam ang tamang balanse para sa kanilang mga bato. Dahil mas marami tayong nakakaintindi sa kung paano pangalagaan ang ating panloob na kalusugan, mas matatag at mas mahaba tayong lahat na mabubuhay. Maraming salamat sa panunood. Tandaan, ang pinakamahusay na gamot ay madalas nagsisimula sa kaalaman. Salamat sa panunood sa Gintong Kalusugan. Alagaan ang iyong mga bato at tiyak, aalagaan ka rin